kung libutero ka, kung gala ka, kung mahilig kang mag-drive, sa tingin ko mga Baps, ito yung side hustle na bagay sa'yo. Kagaya ko, mahilig akong mag-driving, mamasyal, gumala. Ito na yon mga Bap. Yung gagala ka, mag-drive ka, papasyal ka. At the same time, kumikita ka mga Baps. Yo, what is up mga Bap? Yo, what is up mga Bap? Ayan, okay, time check 9:30 mga Baps. Ito, nandito tayo sa harap ng McDonald's. Rumesback tayo mga Baps dahil nung isang araw, di ba, mag-Uber Eats sana tayo, nag-online tayo, tapos wala tayong nakuha. Pumunta tayo sa loob, kumain tayo ng lang tayo. Tapos naghintay ako ng mga siguro less than an hour. Tapos wala tayong nakuha, so sumibat na ako nun. So nag-online ako. Luckily nakakuha tayo ng isang biyahe mga Baps. Ayun, inatid ko na. Pinakita ko yung clip sa inyo. So bumalik pa ako dito sa McDonald's kasi 9:30 pa lang naman. Parang gusto ko pa ng isa pang biyahe mga Baps. So ayan, yan lang ganap natin. Medyo maganda yung pakiramdam ko. Siguro depende sa gising natin, no? Pero anong oras pa ako nagising kagabi? Around, yes, mga 2 o'clock na rin siguro. Pero okay ang gising ko, kaya alam niyo yan, kasi may araw na ano, no, yung pagkagising mo sakit ang ulo mo, parang gusto mo pang bumalik sa higaan. Pero ngayon parang okay yung gising ko. Actually magluluto pa nga tayo mamaya. Kaya yun, nakagana ako mamasada. Pitik pasada muna tayo, naka $5 na tayo mga Bab. $5 kaya pala yung hatid ko kanina. Pero okay lang kasi 4 minutes lang yung biyahe from McDonald's, tapos sinatid natin doon sa bahay ng umorder. So 4 minutes lang. So naka $5 na tayo, not bad mga Bab. Sana makakuha pa tayo ulit. Tsaka yung on top of the $4 then baka magbigay pang tip yung customer mga Bab. Yun ang kagandahan doon. Kaya naiipon mga Bab. Tapos sana makakuha pa tayo ng isa pa, kahit na another $5 na naman. $10 to $20 not bad. May papitik-pitik mga Bab. Tapos pagka dadami rin yun panggas. So ngayon medyo okay yung condition ng natin, katawan natin. Tignan ko kung makakakuha pa ako pangalawang biyahe. Pag hindi na okay lang, lang naman to, pitik pasada lang naman. Pero much better kung makakakuha pa tayo. Mamaya uwi tayo, magluluto. Yun lang mga Bab. Tapos may pasok pa pala tayo mamayang hapon, 4 o'clock hanggang 12 midnight. Pero bukas off na natin. So hindi ko pa alam kung anong ganap bukas, dahil sabay na naman kami ng day off ni manager. Day off na naman ni manager bukas, sabay kami. So hindi natin alam kung anong ganap. Yun mga Bab, update ko kayo mamaya kung makakuha ulit tayo ng isa pang biyahe, ano? So yo, what is up mga Bab? Time check 10:07, wala pa rin pumapasok na order mga Babs, ano? So naisip ko na lang may gagawin tayo ngayon mga Babs. Matagal nang pending to. Tagal ko nang gustong gawin to, yung Lyft driver mga Babs. So kukuha tayo ng mga pasahero naman na tao. Dahil medyo mahina itong itong food delivery mga Babs. Susubukan natin tong gawin. Pero kailangan kasi natin ng ng vehicle inspection. Matagal ko nang pinaplano to, kaya lang ngayon ituloy na natin mga Babs, kasi humihina yung yung food delivery mga Babs, para dagdag income din. So chinek ko kung magkano, $19 lang naman pala. Siguro pati tax mga siguro mga 20-25 ganun. So mag-a-apply tayo ng Lyft kasi nakapending yung application ko sa Lyft at saka sa Uber driver, Uber Eats, Uber driver. So, pero feeling ko mas malakas kasi ang dito, Lyft. Kasi si manager Lyft din ang ginagamit niya pagka hindi ko siya nasusundo. So ito, meron na akong form dito. Ayan, matagal na itong form ko na ito eh. Ngayon itutuloy na natin para at least kahit papano meron tayong hinihintay pang hindi lang food delivery hinihintay natin, pwede rin tayong kumuha ng pasahero.
So ang tingin ko kasi malaking kitaan dito. So let's go, punta tayo doon sa may ano, kung saan ako nagpapa vehicle inspection or saan ako nagpapa change oil. Doon tayo pupunta and let's go. Yan, dito tayo sa GP Lobe mga bap. Dito ko pinapa change oil din si itim. Ayun na si Kicks. Dito tayo magkape muna tayo. Ayan. Gusto ko rito may kape mga bap. So magkape muna tayo kasi di pa ako nagkakape. Siyempre, wow, favorite natin talaga ang kape. Dito tayo nagpapa-change oil palagi ng kotse nating si itim mga baps. So ngayon this time si puti dahil nga ipapa-vehicle inspection na natin siya. Nag-decide na ako na ipa-vehicle inspection mga bap para makapasada na tayo. So this time hindi lang puro pagkain ng pwede nating i-deliver, makakapag-deliver na rin tayo ng tao, ng pasahero talaga, literal na pasada na talaga to. Yan, tsaka dagdag income din kasi medyo mabagal yung Uber Eats mga bab. Parang palagi tayong nabuburo ngayon, so at least meron tayong options. Pero pag namasada tayo, open pa rin natin yung Uber Eats, open pa rin natin yung Lyft driver para pwede tayong maghatid ng pasahero. So additional income, additional kita, nakakatulong yun sa paggas natin dito kay Kicks. Panggas tsaka panggala-gala natin mga bab. Tsaka pang burger. Huwag natin kakalimutan yung burger. So yan, nagkakape na ako mga babs. Hindi kasi ako nagkape kaninang umaga. Dito maganda, may mga free coffee. Tayong free coffee. Yan. Actually, itong si Kika yung talagang plano natin pamasada. Kaya maliit lang ginawa natin. Maliit ang makina. Tipid sa gas. So, ayan, tapos na yata siya. Ayun, nilabas na si Kika. Ibig sabihin, tapos na. Bilis lang mga bab. Vehicle inspection lang naman Tsaka bago yan Kaya siguradong. Alright. So, yun. Tapos na yung ating vehicle inspection. Inspection pala. So, let's go na mga bab. Siguro uwi muna tayo para ma-file ko ito, ma-submit ko sa Lyft mga bap. So sa day off natin pwede na natin gamitin. Wow. Para ma-activate na. Let's go. Yun, so negative mga sabi ko pauwi na tayo no. Hindi ko pa pala naalis yung online natin sa Uber Eats. So may pumasok na order. Wow. Dunkin Donuts. So i-grab na natin mga bap. Sayang to para at least makadalawang biyahe tayo ngayon. And mamaya ko na lang ilalagay yung isasubmit yung ating vehicle inspection para makapag-drive tayo sa Lyft. And yun, magkakaroon tayo ng another extra income. Pwede tayo ma-make up ng pasahero kagaya na sinabi ko. So ayan, matagal ko na rin kasi pinaplan to mga bab. Kaya nga namin kinuha to si Kikay na maliit, tapos maliit yung makina, matipid sa gas. Kasi nga ang plan talaga is hindi lang naman pang family, pang income din mga bab. So pwede pang pasada, pwede pang Uber Eats, tapos pwede na rin na pang family, di ba? So double purpose talaga yung pagkuha namin dito kay Kicks. So yun, pick upin natin yung donut doon daw sa may Dunkin Donut. Doon yung pumasok na order. So goods na goods yan, at least nakadalawa tayo. Kala ko kanina pinatay ko na yung ang ating online, hindi pa pala. So pauwi na ako, may pumasok bigla. Sayang naman, kunin na natin, 10:30 pa lang naman. Mayroon pa tayong time na magluto mamaya. So let's go, kunin na natin doon mga babs. Ayan, dyan lang tayo pupunta mga bab, Dunkin Donut. Mag-U-turn lang tayo.
minutes. Oh yeah, na-pick up na natin ang kanilang donut. Hatid na natin 4 minutes from here. So not bad mga bab. So yan, 4 minutes from here. Hatid na natin to and let's go mga bab. Yeah, let's go. Ito na mga babs. Buti na lang, apartment siya pero madali siyang hanapin. Ayan mga apartment dito. Tapos may instruction siya. 2117. Leave at the door daw ng black table. Complete instruction, yan ang maganda. So ito, meron siyang black table. Ayan, black table. There you go. Confirm lang natin mga babs na na-deliver na. Yun, na-deliver na natin mga babs. Ang bilis lang ano. Tapos parang babalik pa ulit tayo ng McDonald's kasi ano, naka-highlights yung McDonald's. So parang mabilis yata yung biyahe ngayon. Wow. Tingnan natin mga babs. Babalik ako doon. Tignan ko kung makakuha pa tayo ng biyahe. So let's go. Sarap din magbiyahe ng ganito mga bab. Nakakalibang. Nakakalibang yung biyahe na sideline na ganito mga babs. So let's go. Balik tayo ng McDonald's. Yo, what is up mga bab? Yun, kung libutero ka, kung gala ka, kung mahilig kang mag-drive, sa tingin ko mga babs, ito yung side hustle na bagay sa'yo. Kagaya sa akin. Kagaya ko, mahilig akong mag-driving, mamasyal, gumala. Ito na yon mga bab. Yung gagala ka, mag-drive ka, papasyal-pasyal ka. At the same time, kumikita ka mga babs. Kung sa day off mo, ayaw mo mag-overtime, ayaw mo pumasok sa trabaho mo kasi may stress ka lang. Gusto mo namnamin yung day off mo pero ayaw mong matenga yung araw mo. Gusto mo pa rin na may pumapasok kahit barya-barya lang. Ito yun mga bab, mag-Uber Eats ka. O kaya Uber driver, yung mga pampasero, share a ride, ganon. So yan, Lyft. Yan. So napaka-common itong side hustle na ito dito mga babs. Maraming gumagawa nito dito kaya kahit yung mga professional, kahit ano man estado sa buhay, yan, pumipitik pasada pa rin sila. Nag-Uber Eats pa rin, nag-Uber driver pa rin mga babs. For additional, pambayad ng kotse, panggas, pambili ng burger, o kung ano man gusto nilang gawin ano, pwede nilang i-save. Tapos panggala pagka gusto nilang gumala, pagka day off, ganon. Yan, isa na tayo doon mga bab. Kaya tayo pumapasada, panggas, pang burger, panggala, ayun, pangkain, syempre matakaw tayo. So ito, nasa McDonald's pa rin tayo mga bab kasi nung last nga ginawa natin yung order sa Dunkin Donuts, pauwi na sana tayo, no? Tapos nakakuha tayo ng order sa Dunkin Donuts. Nakita natin yung yung apps, naka-highlight ito McDonald's. Pag naka-highlight, ibig sabihin maraming order yan. So bumalik ako dito, baka sakali pa tayo, time check is pwede pa tayo. Tsaka nakakainganyo kasi kapag mga bab, nakakainganyo lang pag nakakakuha ka ng biyahe tapos nakikita mo yung kita mo mga bab, yung pumapasok na pera. Kahit barya-barya lang, nakakainganyo. So yan, tambay muna ako dito. Bigyan ko ng konting minutes pa, ilang minuto pa. Pero kung wala na, okay lang, uwi na tayo. So yan, i-update ko kayo kapag na-upload ko na itong vehicle inspection natin for Lyft. Para sa susunod, ang content naman natin is mamamasada na tayo, pipick up tayo ng pasahero, tao na talaga. Pero hindi pa rin natin bibitawan tong Uber Eats natin. Kung pwedeng ipagsabay natin pagka namamasada tayo, para marami tayong chances, pwedeng pasahero, pwedeng pagkain ang ihatid natin. Yon mga bab. Tsaka ito, kaya pala ako umorder nitong camera sa TikTok mga bab, kasi yun ang plano natin, magsakay ng pasahero. So ayan, meron tayong camera front and rear yan mga bab, pati sa loob nakukuha na ng video. Yan, okay na okay yan pampasada kasi para rin sa safety natin at saka yung mga gustong may balak gumawa ng masama, mag-aalanganin kasi ayan, may camera tayo dyan. Nakapokus yan dito sa loob ng sasakyan at saka sa labas ng sasakyan.
So goods to goods yan. Di naman bawal yan mga bab, kasi for protection din yan. Pero hindi naman tayo papasada ng alanganing oras. Yung mga ganitong oras lang, pagka umaga tsaka day off natin, dun tayo mamamasada mga bab. Pero syempre yan, nakakadagdag din ng ano yan. Mag-aalanganin sila na gumawa ng kalokohan. Syempre iba-ibang mga tao dito mga bab. Marami din pangit ang ugali rito. Hindi lahat, pero marami din pangit ang ugali. So yun mga maps, update ko kayo kung makakakuha pa ng biyahe. Kung hindi na, diretso na ako uwi para ma-i-upload ko na itong ating form, yung ating vehicle inspection. Yun. So ganun lang. Ito lang kasi nakapending na na requirements talaga noon pa, last year pa nung kinuha ko 'tong sasakyan. Kaso nag-aalanganin nga ako na dami kong iniisip, dami ko napapanood kasi ng mga yung mga nagli-lift ng kumukuha ng pasahero, tapos may mga alam mo na yung mga letter R. So hindi naman sa takot tayo, pero ayaw ko makipag-away mga bab. Kasi baka maitapon ko pa sa labas ng kotse natin pagka matigas ang ulo. Siyempre pag matigas ang ulo mga bab, pag pinatulan mo, absuelto naman tayo eh. Absuelto ka naman dun eh. Hindi mo na kasalanan yun. Pagka R tapos inalipusta ka mga bab sa sarili mong sasakyan, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Pwede mong itapon sa labas. Pwede mong i-cancel yung ride niya. Yun nga lang, kaya matagal tayo nag-decide na gawin yung pag-pick up ng mga pasahero. So, pero dagdag income din kasi mga bab. Tsaka hindi naman tayo lalabas na alanganin. Labas tayo mga ganitong oras, umaga. Yun, ito pala magkano kasi? So ito, nag-invest ako ng ng 29.99. Almost $30. Kasama na lahat, pating tax nun. So $30. Mababawi naman natin yun mga bab. Baka 2 biyahe lang yun. Yan. So pwede ko nang i-upload to nyan. I-upload natin sa Leap. Tapos tingnan natin kung gaano sila katagal mag-approve. Kasi ito lang ang pending ko talaga. Dahil itong sasakyan, kompleto naman ng documents. License, kompleto naman yung mga documents natin. Kasi nga nagda-drive na tayo ng Uber Eats. Tapos pero pang isang apps, sa Uber Eats din, meron din silang yung driver na nagsasakay din ng pasahero. Pero ang alam ko, ibang inspection yun. Dahil ibang form yun. So sa susunod na lang, tignan natin kung magsusurvive tayo sa lift. Kasi sa tingin ko malakas ang lift dito eh. Dito sa area namin. Kasi si manager pagka hindi ko siya nasusundo, lift din ang sinasakyan niya. Halos madalang lang siya mag-Uber. Yung Uber na apps, halos lift ang sinasakyan niya. Kasi yun yata yung pinaka dito. Parang nakikita ko rin marami din nagli-lift dito. So yun, hintay-hintay lang muna ako ng biyahe. Kung wala na, okay lang, uwi tayo kasi magluluto pa tayo. Tapos may pasok din tayo mamaya 4 o'clock. Last day na natin, bukas off ko na. So kung i-upload ko ito ngayon, itong form na ito na vehicle inspection, tapos inapprovean nila kaagad, baka itatry natin bukas kung pwede na tayo mag-online bukas sa Leap. Sakay tayong pasahero. Sakto-sakto, nininis ko to kahapon mga bab. Sumiselan na lang yung pasahero, mabango tsaka malinis. Kaya pag dinamihan, tatapon ko sa labas yung pasahero. Joke ko mga bab. So yan, update ko kayo mamaya. Peace. Ito pala mga bab, habang nandito pa tayo, pakita ko sa inyo itong vehicle inspection natin. Ayan ang Leaf Vehicle Inspection Labor, 29.99 mga babs. Ayan. Foot brake, emergency brake, steering mechanism, windshield, rear window, headlight, tail light, lahat mga bab. So yun. Ang Leap nga pala mga bab is medyo newer model ng kotse yung tinatanggap. Kaya ganon. Kaya dati naalala ko, in-enroll ko pala yung niregister ko yung si Itim. Kaso si Itim is 2006 model, hindi siya tinanggap. Kaya yun, kaya pala naisip namin na kumuha ng ganito, ng medyo newer model. Dahil pampasada at saka pan-deliver, panghatid sundo sa mga bata at saka sa mga nagtatrabaho, kasi matipid sa gasto mga bab. Ang disadvantage lang nito mga bab, kung nabanggit ko na nung pumunta tayo ng San Francisco, dinala namin yung malaki, si Itim. Ang disadvantage nito mga maliliit na ganitong kotse
is sa freeway mga bap. Sa freeway parang tinutulak ka ng mga malalaking kotse. Pero kaya naman niya, kaya lang syempre maninibago ka pa rin, lalo na kung sa freeway medyo yung mga kasabayan mo doon mga malalaking kotse. Nakakatakot sila mga bap. Kaya yun, si Highlander, si Itim, nakakasabay siya doon kasi yung makina noon mga bap, V6 engine, tapos hybrid pa, so nagdadagdag pa ng horsepower yon. Itong si Kikay natin, ano lang to 1.6 lang ang engine. Pero ang advantage nito, yan, kagaya niyan, kasi yun naman talagang purpose natin, pamasada, pang Uber Eats, tsaka pang Uber driver, tsaka pang hatid sundo sa mga estudyante, tsaka pang trabaho. So yun. Yo mga bap, andito na tayo ngayon sa parking lot. Talagang umuwi na tayo kasi time check is 11:12 na. Walang pumasok na order. And naisip ko magluluto pa ako. Tapos kakain tayo kasi kahapon di ako nag-lunch. Di ako kumain the whole day pala. Puro puro coffee lang ano. So yan, let's go mga bap. And in-offline ko na talaga para wala nang pumasok kasi baka may pumasok pa. Babalik na naman tayo doon. Kagaya kanina, pauwi na tayo. Nandito na tayo sa may kanto. May pumasok na Dunkin Donut. Yung bumalik tayo. So this time nag-log off muna ako, tapos nag-drive ako pa uwi. So yan, let's go. Luto na tayo mga bap. Yun, na-upload na natin mga baps ang ating vehicle inspection for the leak. So maghihintay na lang tayo ng confirmation. Tingnan natin kung makakapasada na tayo. So kaya tayo magluluto na. Let's go. So ito yung luluto natin mga bap. Pinakulo ko na yan kanina pagkagising ko na 7:30. Mga 2 hours. So baka gagawa tayong asado. Di ko pa alam kung ano. Mamaya na lang pag naluto mga bap. Di ko napapakita sa inyo kung anong gagawin ko. Tingnan lang natin yung outcome mamaya. Okay. So yan mga bap. Ilagyan natin ng gulay. Di ko alam kung anong klaseng luto to, pero nag-invent ko lang ako. Talagyan natin ng tomato sauce. Chinese style mga bap. Yun ang kinalabasan ng ating niluto mga bap. Wow! Para siyang asado with a twist. Then nilagyan ko ng celery. Tapos may tomato sauce. Pero wala siyang liver spread, so hindi siya kaldereta. Something like asado with a twist mga bap. Wow! So yan, looks yummy. Sarap. So yan, let's eat mga bap. Kakain na tayo at para makapagpahinga pa mamayang konti. Trabaho na naman. Bigyan natin ng montage yan mga bap. Yo, what is up mga bap? Yes, wow. Time check mga bap. Pasok na tayo ng work. Time check is yun, 3:41 mga baps. Kung mapapansin nyo, pink na pink ang ating t-shirt. Pink na pink mga baps kasi napakainit. Yun, pagka mainit, kailangan mga light color ang sinusuot natin na damit, no? Mahilig ako sa black, sa mga dark color, pero dahil summer, mas magandang magsuot ng mga light color like yellow, orange, white, like this, pink, yellow, green. Lakas baka Gen Z no mga baps. Yan o, diba? Press na press. Nakakalam nyo na mga baps. So yung mga baps, 3:41, tamang tama lang tayo. 12 to 15 minutes ang biyahe natin papunta ng work. So hindi na ako magbablog sa ating work dahil marami na tayong video doon, mga short video. Yung mga nakaraan na ginawa kong vlog is short video sa ating work. So yeah, hanggang dito na lang natin tatapusin itong vlog na to mga bap. Yan, hindi pa pala nag-email yung yung lift. Hindi ko alam kung kailan tayo pwedeng bumiyahin ng lift, pero i-update ko kayo once na pwede na tayong bumiyahin ng lift kasi day off na natin bukas. Sana this day ma-approvean na para bukas pwede na tayong bumiyahe.
para meron tayong gagawin bukas. Wala kasi tayong plano na maglakwatsa bukas. Pero tingnan natin mga bab, let's see. Pero for now, papasok muna tayo ng work, and hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga bab. Maraming salamat sa mga nakaabot sa ating video hanggang dito. And yun, sa mga di pa nag-subscribe, please subscribe. Sa mga dati nating subscriber, maraming salamat. Nandiyan pa rin kayo, at maraming salamat sa mga viewers natin. Sa mga hindi nagko-comment, ayos lang yan, just give it a thumbs up. And yung mga bago natin mga subscriber, yan, pindutin yung notification bell para lagi kayong uploaded. Palagi kasi nagmamadali, kasi nagmamadali na talaga ako malapit na tayong 3:43 na. So yan, para palagi kayong updated ba yun? Yan, para palagi kayong ma-notify sa ating i-upload na video. Okay mga bab, and hanggang dito na lang ating vlog, and peace.